Magandang araw sa inyo mga tol, mga solid ka-DDS. Ito sa issue ng PCSO ngayon. Yung mga nanalo sa loto, napakarami daw sa loob ng isang taon. Tapos meron pang issue na inedit yung sabing nanalo. Siguro nga totoo yung sinasabi ni Maharlika na pinapalabas na may nanalo pero hindi naman talaga totoo. Yung pera daw pinang-shopping sa Amerika nung secretary dyan ng PCSO at binabayad raw para na patumba si Maharlika. Yun ang galing kay Madam Maharlika sa vlog niya. Papanood ko nga. At hindi talaga ang administrasyon ngayon sari-saring issue. Sa dami ng issue. Ang dami ng issue. Ewan, bakit hindi man lang nagsasalita, hindi kayang tuligsain ng presidente, BBM, itong mga nangyayari. Hindi niya kayang pagsabihan o hindi niya kayang magsalita. Totoo kaya yung sinasabi ni Maharlika sa vlog niya ng mga ibang vlogger, sila General Macanas, na ang utak daw nito si First Lady tsaka si Tambaloslos. Kaya siguro hindi makaporma si BBM. Kaya lang ang nasisira, syempre siya, ang administrasyon niya. Dahil hindi siya nagsasalita. Ang mabigat dito kasiraan ng bansa. At sa lahat ng issue, parang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ito si BBM. Sana buti pa to si Senator Madam Amy Marcos at namamagitan siya at nagsasalita kahit na magalit sa kanya yung pinsan niya, Tambaloslos nga. Saka sabi nga ni itong nag-direct ng nila, si Derek Yap, hindi rin daw talaga maganda ang relasyon ni First Lady tsaka ni Senator Amy. Dahil nga siguro sa mga nangyayari against si Madam Amy sa kanya dahil nga mali yung mga pinagagawa nila. Mahirap lang dapat si BBM magsalita rito. Pagka mali panindigan niya, magsalita siya, itigil niyo yan. Kumbaga katulad ng mga ginagawa ni Tatay Digong na pagka alam niyang mali at sobra na, itigil niyo yan. Tumitigil dahil may takot sila. Ito ngayon na kay BBM wala. Kaya samot-saring issue ang naglalabasan na kung ano-ano na lang, sari-sari na. Kaya parang itong administrasyon na to parang ito yung administrasyon na parang pinaka nabubulok. Walang yung mga sinasabing mga accomplishment nila, pinaplano pa lang. Sinasabi, tapos na raw na nagawa na. Yung pala, pinaplano pa lang. Kaya siguro nakikita rin ito ng mga taong bayan. Kaya lang, siyempre, walang magagawa. Gawa nga nung isang mga pobreng mamamayan, sana maawa kayo. Maawa kayo sa mga nangyayari, sa mga pinagagawa niyo. Lalo na itong kongreso. Sana makonsensya kayo sa mga pinagagawa nyo na para sa pansarili nyong interes. Pero ang tanong, kung may konsensya pa ba kayo?
Pero magkakaalaman din yan sa darating na eleksyon ulit. Ito si Erwin Tulfo pa. Erwin, ako opinyon ko lang, dumistansya ka dyan kay Tambaloslos at wala nang kredibilidad yan. Sira na ang pangalan yan, kaya kung ano-ano na lang pinagagawa. Pag dyan ka dumikit, masisira ka rin. Masisira ka dahil sa mga pinagagawa niya. Tapos sasang-ayunan mo, magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan ka dahil hindi malaman kung gusto mong makinabang o nakikinabang ka dyan sa pinagagawa niya, masisira ka. Kaya sana hanggat hindi pa nasira yung karir mo, dumistansya ka dyan. Delikado ka dyan. Sana kung talagang yung pinagagawa nyo para sa taong bayan, gawin nyo, maawa kayo sa taong bayan na nagluklok sa inyo. Huwag yung mga pansariling interes at pera. Dahil yun nga, sinasabi ko lagi na hindi panghabang buhay ang kapangyarihan nyo dyan at ang pera. Hindi nyo madadala sa hukay nyo yan. Kaya pagka napuno yung taong bayan sa inyo, mawawala din kayo dyan sa mga pwesto nyo. Kaya sana huwag nyong sayangin ang ginawa ng taong bayan, ang naniluklok kayo dyan. Maawa kayo sa taong bayan. Yan lang mga ka-DDS, mga tol, ingat tayong lahat.